Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Baybay City sa Leyte idineklarang insurgency-free. 2 lalaki arestado nang subukang manuhol para palusutin ng 7 million pesos na shabu sa checkpoint sa Davao City. Zuleika Lopez balik OVP na ilang buwan matapos ang investigasyon ng Kamara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Idineklara ng Philippine Army na insurgency-free ang Baybay City sa Leyte. Sa isang seremonya, opisyal na inihayag ng 802nd Infantry Brigade ang pagiging Stable Internal Peace and Security Condition o SISPC ng syudad noong Pebrero 7. Dinaluhan ito ng ilang municipal at barangay officials sa pangunguna ni Mayor Jose Carlos Cari na siya ring chairman ng City Task Force to End Local Communist Armed Conflict o CTF-LCAC ng Baybay City. Dumalo rin para saksihan ang deklarasyon sina Brigadier General Noel Bastuir, Commander ng 802nd Brigade, Lieutenant Colonel Edgar Gabia ng 14th Infantry Battalion, Police Colonel Dionisio de la Cruz, Director ng Leyte Police Provincial Office. Minsang naging pugad ng insurensiya noong 1990s dahil sa mabundok na topografiya at lokasyon nito. 2 taon nang hindi nakikitaan ng presensya ng New People's Army o NPA ang syudad. Nagpasalamat naman si Mayor Cari sa lahat ng stakeholders na naging susi sa pagkamit ng kapayapaan sa Baybay. Aabot sa 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nahuli ng otoridad mula sa isang lalaki sa checkpoint sa Barangay Sirawan, Toril District, Davao City kagabi, February 8. Base sa ulat, nagtangka ang mga suspect na si alias Mejan, 46 anyos at residente ng Zamboanga City, at helper nitong si alias Aben, 32, taga Jolo, Sulul, na suhulan ng isang KA nang mapansin ang brown box sa loob ng sasakyan. Hindi tinanggap ni KA2 Jesse Salem ang 16,800 na alok ni Mejan. Sa halip ay tinawag nito ang pulis na naka-duty para pababain ang mga suspect. Sinubukan tumakas ng dalawa, ngunit nahabol din ito ng mga otoridad at nakumpiska sa kanila ang 7 milyong pisong halaga ng shabu. Nahaharap ang dalawa sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act at Article 151 o Resistance and Disobedience to Authorities. Balik Office of the Vice President o OVP ang longtime aide ni VP Sara Duterte at Chief of Staff nito na si Zuleika Lopez. Ilang buwan matapos ang investigasyon ng House Committee tungkol sa confidential funds ng OVP. Sa mga litratong ibinahagi ng OVP, makikita ang kasama ni Duterte at iba pang staff ng tanggapan si Lopez na nakasuot ng OVP uniform at ID. Bisita noon ng tanggapan si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco para ibahagi ang guidelines at voting process para sa May 12 midterm elections. Ipinost din ng COMELEC sa kanilang social media account ang pagbisita kung saan makikita si Lopez. Wala pang kumpirmasyon ng OVP kung opisyal na bang bumalik sa tungkulin si Lopez. Matatandaang nadetine si Lopez sa House of Representatives dahil sa hindi nito pagsagot ng maayos sa mga tanong ng mga mambabatas ng kanilang siyasatin ng mga anomalya sa OVP sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.